Isang mag-anak na nahiwalay sa isa't isang muling nabuo. Ilang araw din nagpalaboy-laboy si Lola Charing. Sa Caloocan po siya natagpuan pero galing pa po siya ng Parañaque. At yan ay bago natunto ng kanyang naghahanap na kaanak. Ang kanilang madamdaming pagtatakbo kaninang umaga sa Super Radio DCWB tinutukan ni Mark Zambrano. Lola Rosario Morena, nandito po siya ngayon sa Super Halos makatulog na sa kanyang pinauupuan ang 89 anyos na si Nanay Charing Angeles nang dalhin siya sa tanggapan ng DCWB kaninang umaga. Bakas ang pagod sa matanda na noong nakarang Biyernes pa nawalay sa kanyang pamilya. Ayon sa mga kumupkopya ni Nanay Charing, napansin nila ang matanda na palaboy-laboy sa kanilang lugar sa Pangarap Village sa Caloocan City noong Lunes, kaya naisipan nilang dalhin siya sa DCWB. Noong unang gabi po, nakita namin siya palakad-lakad. Kinuha na po namin siya. Lingid sa kaalaman ni Nanay Charing, parating na pala ang sorpresang inihanda para sa kanya ng mismong mga anchor ng DCWB na sina Mike Enriquez at Arnold Clavio. Michael, ano mo yan si Lola Charing? Ay, nanay ko po. Bali, on the way na po ako dyan. Papunta na po ako dyan. Ilang oras lang. Tila na numbalik ang sigla ni Nanay Charing nang masilayan ng kanyang anak at sa kanilang mahigpit na yakap. Naging emosyonal na ang lahat ng tao sa paligid. Nabigyan rin ng pagkakataong makausap ni Nanay ang kanyang anak sa Japan na tila nabunutan ng tinik sa pag-aalala sa ina. Kaya na akong di natutulog. Diyos ko, salamat po. Maraming salamat po. Ito sumukulog po sa nanay ko. Ayon sa bunsong anak na si Michael, minabuti nilang sa bahay muna nila sa Caloocan patirihin si Nanay dahil inaayos ang kanilang bahay sa Sukat, Parañaque. Pero nang sila'y malingat, di nila napansin na nakalabas na ng bahay si Nanay. Mahilig po kasi talaga siya maglakad. Oo. Kaya lumabas siguro po siya, hindi na po siya nakabalik. Ngayong nakabalik na si Nanay Charing sa kanyang pamilya, aminado si Joan Sarmiento, isa sa mga kumupkop kay Nanay, na napamahal na ito sa kanila. Nakakatuwa po siya. Pag kausap mo, tatawanan ka po niya. Oo po. Yun nga po sabi kagad ni Nanay. Iniyan ang ate ko, yun na yung pinakamasayang Christmas na gift. Pero masaya na kayo ngayon. Oo. Yeah, oo. Yes, Maria Jose, walang kasing saya. Mark Zambrano, nakatutok, 24 oras. Huwagi na naman tayo mga kapuso. Muli kasing umani ng parangal ang ilang programa ng GMA News and Public Affairs sa ikapitong taon ng Population and Development of PopDev Media Awards. Yan ay sa walang sawang pagbibigay namin ng hindi mapapantayang serbisyong totoo. Nakatutok si Lala Roque. Awards winner for the Best TV Documentary. Muling kinilala ng Population and Development of PopDev Media Awards ang ilang programa ng GMA News and Public Affairs. Itinanghal na Best TV Documentary ang episode ng Reporter's Notebook na RH Bill, Sagot o Salad Special na tumalakay sa positibo at negatibong puntos ng Reproductive Health Bill. 7 taon na po ang Reporter's Notebook at sabi ko nga mas lalong magiging masusi ang pagbabantay sa mga isyong kinakaharap ng taong bayan. Runner-up naman ang front row ng GMA News TV para sa dokumentaryong 22 na naglarawan sa buhay ng isa kinang may 22 na anak. Second place naman sa kategoryang Best Feature Story ang artikulo ng reporter na si Bernadette Reyes sa GMA News Online tungkol sa mga eskwelahan na gawa sa bote. Bilang isang TV reporter, susubukan ko at sisikapin ko na gumawa ng mga storya na hindi lang i-air sa telebisyon kung hindi mababasa rin sa online para nang sa gayon mas maraming tao yung matututo at mapapalawak yung kaalaman sa mga issues na may kinalaman sa bayan. Bawal ang pagsaway. Runner-up din sa kategoryang Best Magazine Talk Show ang programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie para sa episode na K+12 Education. Napanalo naman ng RH Bill The Grand Debate Special ang titulo bilang Best Talk Show Program. Tinanggap ni Mel Tiangco ang parangal bilang host na naturang programa. GMA will offer shows and programs, no? Hindi lamang para to entertain, but more, to give each and every Filipino yung tamang impormasyon, tamang paninindigan, tamang attitude. Ang PopDev Media Awards ay taunang kompetisyon sa mga print, online at broadcast media para sa mga storyang may kinalaman sa populasyon at development issues. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Walayang Casey Concepcion at Yolo Pascual, lalo na't nabalot ng intriga ang dahilan ng kanilang breakup. Ang ama ni Casey na si Gabby Concepcion, nagbigay ng payo sa anak.
Makikika kay Lars Santiago. Matipid ang mga sagot ni Gabby Concepcion nang tanungin kaugnay ng pinagdadaanan ng kanyang anak na si Casey Concepcion tungkol sa breakup nito kay Piolo Pascual. Nung unay iniwasan pa ni Gabby na mag-comment sa love life ni Casey. Pero kalaunay sinabi nitong naintindihan niya ang pinagdadaanan ngayon ng anak. Maraming challenges kasi sa buhay di ba? Pero yung dinadaanan yung challenge, palagi ko hindi na niya, ewan ko kung mananalo pa siya dun sa challenge na yun. Mahirap kalabanin yung ganung klaseng challenge. Nagbigay din siya ng payo kay Casey. Life goes on. Life goes on. Let's move forward and forget about the past. We only learn from the hurt that happens to us now, and let's put it back. Ang isa pang babaeng anak ni Gabby na si Gary, may mensahe rin para sa kanyang half-sister. Well, ate, you already know what I have to say. Just be strong and pray. We're all here for you. We love you so much. Hindi raw binunyag sa kanila ng kanyang ate Casey ang tungkol sa breakup nito. I sent her a message. I said that, if you need me and if you need to talk, I'm here. One day, she'll find true love. Kwento naman ng komedyanteng si Kay Brosa ni hindi niya raw naaninag ang lungkot sa kaibigang si Casey nang magkasama sila sa isang show sa Japan. Sa video vlog nga ni Kay, kitang-kitang nagkakatuwa ng dalawa. Mag-extend kami tomorrow. Ayan, sa Kyoto, hanggang sa muli. She's fine. And she's going to be fine. Hindi lang pinag-uusapan yung mga dapat nakakasakit na bagay. Very professional nga raw si Casey, kahit pa nakasabay nila roon sa Japan si Piolo. Pero aminado ang komedyante na may mga pagkakataong tila natutulala ang kaibigan. May mga moments na tumutulala ang lola mo. Labis tumutulala pero ginagano, huy, ginagano ka. Pero maninsan-insan lang yun. Tiwala rin si Kay na makaka-move on mula sa kanyang heartache ang kaibigan. Sabi nga sa kanya, palitan tayo mukha wala lang akong si Casey. At naman lahat na maraming interesado sa kanya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mainit nating chikahan this Wednesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Ilang personalidad at programa ng GMA Network at GMA News TV ang kinilala sa ginanap na Golden Screen TV Awards ng Entertainment Press Society kagabi. At ngayong taong ito, pinalawig ng NPRES ang kanilang mga kategorya, hindi lang pang-entertainment, kasama na ang mga programang pambalitaan. Nakatutok si Aubrey Carambel. Big winner sa Golden Screen TV Awards ng Entertainment Press Society Incorporated, ang GMA Network, na nag-uwi ng 22 awards. Sa unang pagkakataon, kinilala rin ng NPRES ang News and Public Affairs Programs. At ang 24 oras, ang kauna-unahang nagkamit ng kanilang Outstanding News Program Award. Minsan po may mga nagtatanong, ang showbiz balita raw po ba ay bahagi ng balita? Oo, bahagi ito ng balitang nasyonal, dahil ito inaabangan ng mga Pilipino, lalo na ang responsableng showbiz coverage. To God be the glory. Salamat po. Outstanding Magazine Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. At Outstanding Magazine Program host, si Jessica Soho. Ako lang po ang mukha at boses sa likod ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Kasama ko po dito ang aming production staff at ang aming buong GMA News and Public Affairs Department. Maraming salamat sa muli. Outstanding Public Service Program naman ang Wish Ko Lang. At ang host nitong si Vicky Morales, ang Outstanding Public Service Program host. Napakasarap na regalo ito kasi nagbubunyi kami dahil 9th anniversary na ng Wish Ko Lang this week at talagang napakasarap makatanggap ng ganito. Ito na may hindi pagkilala sa solo kong mga efforts kundi pagkilala sa napakahusay na teamwork namin ng Wish Ko Lang. Outstanding Documentary Program ang Eyewitness para sa episode na Gintong Putik. At si Cara David ang Outstanding Documentary Program host. More than 10 years na ang Eyewitness, tapos nanalo kami ng mga awards. Sobrang malaking karangalan. Pero more than the awards that we win, ang pinaka-wish talaga ng mga host ng Eyewitness, yung sana mabago yung kalagayan ng mga pinupuntahan naming mga communities.
Outstanding Educational Program host naman si Drew Arellano para sa Ang Loto at si Rizal episode ng AHA. Samantalang ang Survivor Philippine Celebrity Showdown ang Outstanding Adapted Reality Competition Program. Pinarangalan din ang mga programa ng GMA News TV. Outstanding Public Affairs Program ang Brigada para sa Education Special nito. Outstanding Public Affairs Program host naman si Winnie Monsod ng Bawalang Pasaway kay Maring Winnie. Outstanding Celebrity Talk Program ang Tonight with Arnold Clavio at si Arnold Clavio ang Outstanding Celebrity Talk Program host. Tulad na rin nung nabanggit ko sa lahat ng mga personalidad na nakapanayam ko ron, mag-isa, solo, kahit paanong estado ng buhay, malalaman mo sa bandang huli na mga ordinaryong tao pala tayong lahat. Hindi rin naman nagpahuli ang entertainment programs ng Kapuso Network. Ang epic seryeng Amaya ang Outstanding Original Drama at ang kontrabidang si Gina Alhar ang nanalong Outstanding Supporting Actress in a Drama Series. Ang kontrabida rin si Gabby Eigenman ng Ang Munting Heredera ang Outstanding Supporting Actor in a Drama Series. Ang twin star na si Alden Richards ang nagkamit ng Outstanding Breakthrough Performance by an Actor para sa Alakdana. Si Dennis Trillo naman ang ginawaran ng Outstanding Performance by an Actor in a Drama Series sa kanyang pagganap sa Sinner or Saint. Kahit ako mismo na nag-portray doon sa character, hindi ko alam kung mabait ba ako dito or masama. So, pero gayon naman, napansin nila yung paghirap namin lahat, kaya maraming salamat talaga. Ang Pipito Manaloto ang Outstanding Comedy Program. Bubble Gang ang Outstanding Gag Program. Si Ogie Alcacid naman ang winner ng Outstanding Performance by an Actor in a Gag or Comedy Program. Si John Lapus ang nag-uwi ng Outstanding Supporting Actor in a Gag or Comedy Program para sa Show Me the Money. Si Charis Solomon naman ang Outstanding Supporting Actress in a Gag or Comedy Program para sa Jeje Mom. Ang mahigit 3 dekada na nating kasalo sa pananghalian ng Itbolaga ang Outstanding Variety Program. At si Bossing Vic Soto at Julia Clarete ang Outstanding Male and Female Host in a Musical or Variety Program. Kinilala rin ang paborito nating trio na sina Senator Tito Soto, Vic Soto and Joey De Leon dahil kabilang sila sa recipients ng Helen Vela Lifetime Achievement Award. Nakasama rin natin si Helen Vela nung nandito pa siya. At inispook ko pa yan Helen Bola nung araw sa Toda. So, lalong doble yung honor na dahil nasa pangalan niya yung award na binigay. Aubrey Carampel, Nakatuto, 24 Oras. Dami At maraming salamat po sa lahat ng parangal na yan. Yan po mga balitang aming sinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 25 araw na lamang. Pangkita na mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Bianco. Ako po si Mike